Alam mo ba na yung aso ni Marcos Jr., yung presidente natin, yung aso niyang si Boying Remulla, tutuluyan si Senador Robin Padilla sa kasong obstruction of justice dahil daw ito sa pagpapatakas niya kay Senador Bato de la Rosa. Mukhang napakalayo ata nung kanyang kinaso. At saan doon nagiging obstruction of justice? Hindi lang siya. Tatlo silang kinasuhan ni Remulla, tutuluyan na daw. So, ito si Senador Robin Padilla, wala itong hindi ito abogado, pero yung mga nakapaligid sa kanya, marami siyang abogado at magagaling nakapaligid sa kanya. So alam naman na nung mga abogado niya kung paano to depensahan yung kanyang kaso. At saka hindi basta-basta, tatlo sila, yung isa kasama si Al Peter Cayetano. So magiging exciting itong labanang ito dahil kaso nga ito maglalaban sila kung sino talaga ang magaling sa kanila. Pero para sa nakakaalam sa batas, lalong-lalo na dyan si Attorney Libayan, may explain ni Attorney Libayan yan kung paano naging obstruction of justice yung kasong yun. Si Attorney Libayan na nakakaalam yan. Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo si Attorney Libayan, subaybayan nyo. Marami kayong matutunan sa kanya dahil marami ng kinaharap na kaso yun. Kinasuhan ni Rapi Tulfo yun ng mahigit nasa 40 counts ng 40 counts ng cyber libel. Kaya alam niya yun kung paano labanan yung mga ganyang kaso. So balik tayo kay Senador Robin, dahil lang sa ganong bagay kakasuhan niya para maipakita sa publiko, para masiraan din siya. Kasi wala namang ibang ginagawa si Boying Remulla ngayon kundi yung mga kakampi ng pamilya Duterte ay kailangan magdusa, kailangan niyang ipakulong. Kaya nga siya naupo dyan sa ombudsman para yung mga kalaban ni Marcos ay maipakulong niya. Nang sa ganon, yung kanilang maitim na minimiti matutupad. Alam nyo naman, yung pinagagawa sa atin ngayon, pinagagawa sa bansa ngayon, ang daming patayan. Pati motorcycle rider pinapatay ng pasahero. Diba? Ang dami nangyayari. Tapos sasabihin ng DILG na bumaba yung ng kaso ng krimen. Paano hindi bababa? Yung mga nagre-report hindi nila inaasikaso. Dahil mag-report ka na may krimen na ganito, ang gagawin ng pulis, hihingian ka ng CCTV footage. So, paano ka manghingi kung sa kabilang barangay nangyayari? Bago ka makahingi ng CCTV footage, doon ang dami ring hinihingi. Diba? Kaya wala nang nagre-report. Kaya ngayon, ganito na mga pangyayari sa atin ngayon. Magulo ang bansa natin ngayon dahil kay Marcos. Naghihirap ang bansang Pilipinas ngayon dahil kay Marcos. Ang daming krimen sa bansa ngayon nang dahil kay Marcos. Yun lang muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat.